Ayun na, may umiiyak ngayon ka-coffee, nabawasan ng budget. Sino ba kasi itong nanghingi ng pera pero hindi kayang idepensa? Sino ba kasi ito na nanghihingi na ng pera sa House of Representatives? Siyempre, may power ang Kongreso natin eh. Na-scrutinize yung budget niyo, pero siya pa yung nagmamataas. Siya pa yung matapang, siya pa yung mayabang. Eh ngayon, sige, sabi ni Inday Sara Duterte, I forgo kinemeruto. Sige, hindi niya rin pagtatanggol daw ang kanyang hinihinging budget. Hinahayaan niya ng mga mababatas na scrutinize, busisiin itong budget na hinihingi niya. Eh total, sige, hindi ka maasahan ha. Hindi ka makapagpaliwanag ng hinihingi mong budget. Ayun, tinapyasan ang budget ng Office of the Vice President. Umiiyak sila ngayon ha. Tapos ang kanilang press release, kaya namin magtrabaho kahit walang pondo. Parang kung tatrabaho kung wala kang pondo. Hindi ka ba naman, ay nakaw. Sige, malaki po ang natapyas sa budget ng Office of the Vice President. Ay, 2 billion ang hinihingi nito ka-coffee eh. Kakaltasing 1.29 billion pondo ng OVP. Saan nga ba ilalaan? Malaki-laki itong mawawala sa kanila. Eh paano ba naman? Ikaw ba naman? Bibigyan mo ba naman ng malaking budget yung OVP? Eh hindi nga marunong gumastos si Inday. O mismong confidential funds eh. Porque confidential, winaldas yung pera, 73 million. O may notice of disallowance, sabi ng COA, ibalik niyo yan. O kung hindi, i-apilan nyo. I-apilan nyo sa Korte Suprema. Pero sa kanilang findings, hindi naging tama yung pagwaldas ni Inday Sara Duterte dito sa confidential funds. Eh, DepEd nga eh. Hindi rin pinalampas eh. Confidential funds ng DepEd eh. Hindi niya rin pinalampas yan. Yung mga matataas opisyal ng DepEd, hindi rin nila alam paano naubos yung confidential funds na yan. Anyway, ito na. Total, ang kahilingan naman din ni Inday Sara yan ay forgo kinemerut. O yan na. Kumilos na ang House of Representatives dito at pinapinsan na nila ang budget nito ni Inday. Pero actually, mabait pa sila dito. Malaki-laki pa ang iniwan. Yung mga 700 million pa ka-coffee ang iniwan na pondo para sa Office of the Vice President. Headline ng Balita MB, kakaltasing 1.29 billion pondo ng OVP, saan nga ba mapupunta yan? Sige, nag-enumerate sila dito ka-coffee, no? Nang mapupuntahan itong mga budget na ito. Teka, may parang may ano ito eh. May art card dito eh. Tingnan natin yung art card. Tama na yan eh. Kung pwede nga, zero. Pero hindi naman pwede. Siyempre, inatas din niya ng konstitusyon no, na ganito dapat yung sahod ng ating presidente. Siyempre, kinakailangan din niya ng may mga allowances sa kanyang mga meetings, etc. No? Mabait pa rin talaga itong House of Representatives dahil nabigyan pa rin siya kahit paano ng pondo dito. Sige. Nitong Webes, September 12, inanunsyo ni Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo, Vice Chairperson ito Kakopia, Senior Vice Chairperson, ang rekomendasyon ng House Committee on Appropriations na bawasan ang panukalang budget ng Office of the Vice President para sa 2025 mula sa 2.03 billion patungong 733 million 198,000 ang natirang budget dito. So, from 2 billion ka-coffee, naging 700 million na lang yan. Oy, malaki-laki rin yan ka-coffee. More than half yung natapyas dito sa budget na ito ng Office of the Vice President. Okay lang yan ka-coffee. Maganda-ganda yan. Importante yan. Sige, tika. I-share ko sa inyo paano, saan mapupunta itong mga tinapyas na budget. Tika. Stop share natin yan. Dito tayo para mas malaki. Iyak sila ngayon eh. Sabihin na naman. Oy, sige, political harassment na naman yan. Ina-apin nyo na naman. O, sige, ito, sa art card ka-coffee, tingnan natin. Saan mapupunta itong mga salapi na ito bago waldasin muna ni Inday. Yan, rekomendasyon ng House Committee on Appropriations. Yung proposed budget nila, ito na lang maiiwan na 733,198,000. Binawasan ng 1.2 mula sa 200 million yung kanilang supplies. 92,408 para sa personal services, para sa consultants. Malaki pa rin yung ka-coffee ha. At financial assistance, 947 million pesos. Ang rent o lease ng kanilang opisina, 48.3 million pesos. At ang kanilang utility expenses, 5 million. Inilipat po yan sa 646.5 million pesos ma-IFIP
Ano ibig sabihin yan? Medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program ng Department of Health. Tama. Para maka-streamline na rin yan ka-coffee, no? Kasi isa din naman yan sa puna ng mga mambabatas. Itong budget ng Office of the Vice President, redundant siya sa mga programa na nag-exist na ng ibang other agencies. Total, humihingi ka rin naman itong mga pondo na yan. Total, redundant din naman yan. Ibigay na natin yan doon sa concerned agencies, yung mga budget na yan. 646.57 million pesos ang AIX naman o ang Assistance for Individuals in Crisis Situation program ng Department of Social Welfare and Development. Diyan ilalagay itong pera na yan na tinanggal. So, kahit pa paano ka-coffee, bababa yung budget nitong OVP, tataas naman ang budget nitong DOH at ganoon din po itong DSWD. Kumbaga, expertise nila yan eh. Hayaan natin, sila ang expert sa mga bagay na yan, ibigay natin yung pera sa kanila. Huwag kayo hintay. Kasi mamaya, mabaldas na naman yun eh. Diba? Hindi mo na naman alam kung saan mapunta na naman yan. O mamaya may notice of disallowance na naman ang COA dyan. Kasi hindi nga marunong gumamit ng pera itong si Inday. Kasi kala niya, pera niya. Hindi eh. Hindi mo pera yan. Pera ng taong bayan yan. Maniningil sa yan. I-realign lang ka-coffee itong mga budget na yan. Nakakaloka kasi itong si Inday. Siguro, feeling ko akala niya mayor pa rin siya. Kaya ganyan umasta yan eh. Kasi siguro sa Davao, siguro ganyan sila. Walang sumisilip sa kanila. Ngayon hindi eh. Vice President siya eh. Ito naman, may mga kakampi din naman siya dyan sa House of Representatives. Halimbawa, si Marcoleta, gusto pang wag busisiin itong budget ni Inday. Paano nga eh? Puro kalokohan. At idadahilan itong tradition. Ako, hindi pwede naman yan. May pananagutan ka. Pera ng taong bayan yan eh. Kinakailangan din mapaliwanag yan kung saan napupunta. O naglabas siya ng statement. Aba syempre hindi pwedeng mawalan. Maya-maya na rin niya naglalabas ng statement. Yan, Office of the Vice President. Kailangan magkaisa na tumulong sa mga nangangailangan. Dumadami ang naghihirap sa mga pamilya. Dumarami ang nakararanas ng gutom. O exactly, ayun. Sabi mo, dumadami ang naghihirap. O yung pera na yan, yung 125 million pesos sa confidential fund, sana ginastos na lang yan para mabawasan yung gutom. Ang problema, napunta sa reward. Ano yung reward? Gamot. Ano yung reward? Grocery. O, mamaya, sa bulsa niya napunta yan. O sana ginamit talaga para i-address yung gutom. Ang problema yung COO. Sabi ng COO, mali kayo ng paggastos dyan eh, madam eh. Paano may papaliwanag kayo dyan? Diba? Kaya kailangan tayo, kaya kami, tutuloy din ang trabaho namin kahit walang budget. Paano yan? May staff ka, ano papabayad mo? Kung wala kayong budget. Nagpapaawa lang ito ka-coffee. Hindi ka pwede mag-operate ng walang budget unless i-sponsoran kayo ng Pogo, yung inyong operasyon. O baka may naipon mula sa Pogo, yan ang gagamitin para sa kanilang operasyon para ma-sustain. Sabi pa niya, dahil alam namin na yan, yung pinaka-importante sa ngayon na matulungan yung mga kababayan natin na naghihirap at walang makain. Pero mo, napakalaki pondo na nasayang yan. 125 million pesos. Sinayang in just 11 days. Ano yung bagay na yan, no? Kung problema niya yung sa pagkain, edi solve sana yung marami nagugutom. Kung ginastos ng tama yung 125 million na yan, di mo pa maintindihan ito ha. Isa pa sa kinikwestiyon nila, isa sa sinisilip nila, ito pamamahagi ng relief goods ng House of Representatives. Ni Romualdez, kine-question nila. Di ba nakatutulong yan para mabawasan din yung kagutuman para sa mga beneficiaries? Ito tayo nyo. Nakatulong din naman yun. Double standard kayo dyan. O siya, anong sa inyo dyan ka-coffee? Anong masasabi nyo dyan? Agree ba kayo sa pagtatapya sa pondo ni Inday? Ako agree. Mataas pa tong 733 ka-coffee. Pero ano na yan, kumbaga manipis na yan. Kumbaga sa basic operations na lang yan. Pasahod sa kanyang mga tao, rental na kanilang satellite offices, yung mga projects nila na redundant, wala na, hindi na mapupunduhan yan. Which is tama lang. Mouse and keyboard, sana magkaroon din ng Quadcom investigation para sa fake news peddlers at pro-China vloggers, sabi ni Mouse and keyboard. I don't think coffee na may time ang House of Representatives, no?
na imbestigahan itong mga fake news. Kasi wala namang accountability. Itong mga fake news vloggers na ito, nagsusulputan lang mga yan eh. Dapat kay Bayo Tro Harry Roque, sabi ni Josue Ferrer, ano to, makulong na. Nasunod kay Kibuloy ito, mag-classmate na sila ni Kibuloy dyan. Andiyon, kala kasi nila sa lahat ng panahon, ubra ang pagiging siga nila. May araw rin sa mga siga at hindi mapagkumbaba. Hindi lahat na idadaan sa angas, sabi ni Andiyon. Humuhugot yan kakopi ha. Parang alam ko yan eh, mga angas-angas yan. Bantayan ang 700 million kung saan mapupunta ulit yan ha. Sobrang laking pera niyan, sabi ni BUT. Exactly kakopi no. Yan, pag hindi na pa na-handle ng mainam yan, naku, huwag na talaga bigyan yan sa susunod na budget season. Huwag na talaga bigyan yan. Goten Sweater, Sweater. Tama lang yan, boss. Correct. Player Elizabeth Foy. Instead of answering her issue, she just threw stones at her fellow crocodile. Exactly. Isa-isahin mo, di ba? Ito yung mga issue sa'yo. Sige, binabato sa'yo yan. Issue 1, issue 2, issue 3. O yan, anong address mo dyan? Paano mo i-address yung mga issue na yan? Ang problema, hindi eh. Kapag may issue, sasabihin, political harassment yan. Hindi na ako dadala dyan. Hindi na ako sasagot sa mga question nila kasi political harassment yan eh. Kahit valid yung ibang questions, din yan nasasagutin. Di ba? Unfair naman yan. Gilda Canlas, detained daw siya sa Women's Correctional sa Mandaluyong, sabi ni Kong Abante. Gilda Canlas, doon ba siya? Ay, wag, dyan muna sa House of Representatives ka, Kofi. Darating din tayo sa punto na sa totoong piitan na yan, makukulong. At lalo na ngayon, ha? Lalo na ngayon, kasi nag-o-open ito ng Pandora's Box. Sunod-sunod na yung mga investigasyon na yan, ka-Coffee. Maglalabasan na yan hanggang masampa na siya ng tunay. Huwag lang tigilan niya si Harry Roque. Matutuluyan niya, ka-Coffee. Then, merong tinatago yan. Definitely, meron at meron yan. Mabubuking din yan, ka-Coffee. Nagpayaman din yan dahil sa Pogo. Booking na si Inday. I-scam niya ang pambansang budget. Nakakalula siya, gumastos. Dinaig pa daw si Janet Lapoles, sabi ni Melski. Exactly. Si Janet Lim Lapoles, 60 days ginastos. Ito si hindi, 11 days, 125 million. Grabe, magwalda sa man yan. Nakakalula naman yan. Anyway, sige, shoutout natin yung mga ka-coffee natin kay Ray Perez, nasa Facebook. Kay Manalus Daniel, shoutout po sa inyo. Oda Del Rosario, happy viewing po sa inyo. Kay June Barrientos, nakikinig din po sa atin dyan sa Facebook. Kung nasa YouTube po kayo, baka di pa po kayo naka-follow sa ating YouTube channel, no? Please, click lang po ng subscribe sa YouTube, no? Subscribe at like lang ka-coffee ng video natin. Kung nasa Facebook, please like and follow. Like or follow dyan sa Facebook, no? Para updated kayo sa ating mga bagong upload. Sige, kuha na po kayo ng kape, ka-coffee. Tayo mag-move on sa ating next topic for tonight. Last topic na muna ito for the meantime, ka-coffee, no? Kuha na po kayo ng kape.